Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title: Pilipinas nagbigay ng 11.2 million sa United Nations Emergency Fund. Nagbigay ang Pilipinas ng $200,000 o humigit kumulang 11.2 million sa United Nations Central Emergency Response Fund para sa susunod na taon bilang patunay na patuloy umano nitong suporta sa epektibo, may prinsipyo at nakabatay sa pagkakaisa na multilateralismo. Inanunsyo ang donasyon sa high-level pledging event ng CERF noong December 10, kung saan binigyan diin ng United Nations Office for the Coordination or Humanitarian Affairs ang mahalagang papel ng CERF sa pagbibigay ng mabilis, epektibo at nagliligtas buhay na tulong sa mga lugar na apektado ng digmaan at humanitarian crisis. Ayon sa Philippine Permanent Representative to the United Nations, Enrique Manalo, makikita ang pag-usad ng Pilipinas mula sa pagiging munting donor noon hanggang sa pagiging maaasahan at tuloy-tuloy na katuwang ng United Nations sa pandaigdigang humanitarian response. Okay. So, generally, wala pong masama sa magbigay ng tulong. Tumulong sa nangangailangan kung may kakayanan. Paano kung wala kang kakayanan? Ano ba ang Pilipinas? Mayaman na bansa o naghihirap? Siguro ang tingin ng administrasyong ito, mayaman ang bansa. Kasi may nakikita kong post, sinasabi PBBM gustong payamanin ang Pilipinas. Mga ganun ba? Yung sinasabi na target na magiging middle income category na ang Pilipinas. Middle, higher income, parang ganun. So, ayaw nilang matawag-tawag na ang Pilipinas pobre. Ano sila? Feeling mayaman. Yan, yun pala ang exact word. Feeling rich. Ang administrasyong Marcos, feeling rich. Kaya, donation, kaya namin yan. Ito, $200,000. Wow! Pera ba nila yan o pera ng taong bayan? Ano sa tingin nyo? Pera natin yan. Sila lang nagbibigay para magmukhang pogi. Tingnan natin, reaksyon ng taong bayan ha. 6,000 people nag-react sa post na ito. 4,300 ang tumatawa, 1,100 ang galit. Anong ibig sabihin? Negative ang dating, samantalang 328 lang ang nag-like. So, ibig sabihin nito, although pwede na lang gawin dahil sila yung powers that be. Sandali. Sila ang powers that be, wala tayong magagawa. Although pera natin yan hindi nila pera. Hindi pera yan ng DFA or United Nations. Pera natin yan. So, pwede nilang gawin. 200,000, baliwala yan. Sinsilyo lang yan. Donate. Palakpak naman sila. Wow! Bongga ang Pilipinas. Mayaman. Ang taong bayan, halos 99% galit, tumatawa. Ulitin ko hindi masama yung magbigay ka ng tulong sa mga nangangailangan. Example, malala ko tuloy yung bagyo sa Cebu. Bagyo Tino ba yun? Grabe, sa lanta. Nagpuntang Pangulo doon. Mamayabang pa siya. Tapos ang i-announce na tulong sa mga partially damaged houses, ito 5,000 makakatulong na sa inyo. Sa mga completely destroyed, 10,000.
Wala. Kikita mo ang administrasyong ito, manhid. Anong magagawa ng 10,000 doon sa completely destroyed houses? Partially damaged. Anong magagawa ng 5,000? Di nila alam ang hirap ng taong bayan, kaya ganyan sila. Oh, tapos maalala ko tuloy, malapit ng Noche Buena. Ininsulto pa tayo. Pwede na 500, mapagkasya na yan. Yes. Mapagkasya naman talaga ang 500 sa listahan ng DTI. Pwede. Yan lang, wala namang kalasa-lasa. Ano bang tingin nila sa mga Pilipino? Walang karapatang mag-enjoy na makakain din ng masarap. Once a year lang yan, Noche Buena. Pinagtitipid pa tayo. Kaya na yan, 500 ninyo. Mabuti pa si Gloria Diaz. Magaling. Miss Gloria Diaz. Ano sabi niya? 500 lang pera nyo, wag na kayong magluto. Makikain na lang kayo sa inyong kapitbahay. Mas maganda pa yun. Kaysa yung pagkasyain mo yung 500. Oh, ang hirap ka. Ang hirap ng yung 1,000 ngayon, ang liit na nang mabili sa taas ng bilihin. Kakaunti yung 1,000 pesos. Tapos, ito pa ang ginagawa ng ating mga opisyalis, oh. Tumutulong kunuhay. $200,000 donation lang. Oh, tapos sasabihin, mayaman ang Pilipinas, ha? Yes, mayaman sa utang. Magkano na ba yung 3 months ago ata, may nag-compute. Sa utang ngayon, naabot na ng 17 trillion. Bawat Pilipino, matanda man o bagong panganak, meron ng utang na ang bawat isa 153 pala. 153,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino. Kasi tayong magbabayad nun eh. Kung hati-hatiin, kaya ako may utang akong 153,000, ikaw may utang ka din. Dahil ang gobyerno natin pala utang. Hindi naman sana masama yung mangutang kung gamitin mo sa matino. Example, COVID. Oh, para maligtas tayo, kaya nangutang para sa mga bakuna at iba pa. Eh ano ngayon? Utang ng utang. Saan na pupunta? Flood control. Ayuda. Oh, ganyan po. God save the Philippines, sabi nga ni VP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa tagaan na Mugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, pilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o, makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig, kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin oh. Ang mga tubig oh. So ang inyong gabuhaton ra Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, inana na. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ga maputos gyapon. Dapat digira ni kilis sana kung tag ko na lang gay ni kilis. Silupin. Ilang mga kusina. Kadang tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin lang. Apaan ka naman. Karon naman sa pagtanggal maga-atop na pod si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop na mga silupin lang.
O karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Uncle. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginagatag sa amo o nagiya sa nagatag sa sin. Nga wala na ito nga mong kuan ni silupin. Umayo na. Oo. Di ko kayo mong pasalamat sa nagtabang sa amo na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Umaayo na gyud ang atop ni Uncle karon.